Umaabot na sa 4 na milyong balota ang nakapasa sa verification process na sinasagawa ng COMELEC para sa Bilang Pilipino 2025. At live mula sa Quezon City, nasa frontline ng balitang yan, Simon Gualvez. Mon, ano ba itong ginagawa na ballot verification? Paano yung proseso na yan? Yes, Ruth, tuloy-tuloy nga yung ballot verification na ginagawa ng COMELEC. Sa katunayan, inumpisahan na rin niyang gawin dito sa Amoranto Sports Complex sa Quezon City para nga mas mapadali yung proseso ng pagsusuri sa balota na siyang pinakamatagal na parte ng pag-iimprenta. Isang iniinspeksyon ng mga verifier ng COMELEC ang bawat balotang inimprenta para nga sa Bilang Pilipino 2025. Sinusuri nila kung merong anumang damage gaya ng punit, smudge o pagkalat ng tinta at discoloration o pagkakaiba ng kulay ang kada balota. Kapag meron kahit isa lang sa mga ito, ikokonsidera ng rejected ang balota kahit pwede pa naman itong mabasa ng makina. Kapag naman pasado sa naked eye inspection, isasalang ang balota sa automated counting machine o ACM. Dito aalamin kung mababasa ba ng makina yung mga secret features na nakapaloob sa balota at kung tama ba yung papel na ginamit. Specific din sa presinto ang kada balota, kaya kapag iba ito sa nakaprogram na lugar, hindi rin babasahin. Kung hindi nakapasa sa ACM, ikokonsidera rin itong rejected ballot. Sa ngayon, nasa 27 million na ang naimprentang mga balota o katumbas ng 36% sa kabuuang balota na gagamitin sa eleksyon. Sa kabuuan, umaabot na nga sa hanggang 4 na milyon ang may tuturing na good ballots matapos makapasa sa verification process. Ruth, malaking bagay raw talaga sa COMELEC itong pagpapahiram ng libre sa Amoranto Sports Complex para magamit nga sa ginagawang ballot verification. Maliit lang kasi yung espasyo doon sa National Printing Office o NPO. At kung sa NPO lang gagawin ng lahat ng mga prosesong ito, aabot lamang sa 600,000 o 600,000 ang masusuri kada araw. Pero dahil nga sa nadagdag na 200 ACM dito sa Sports Complex, kaya nang umabot ng 1 hanggang 2 million per day ang masusuri o ma-verify kada araw. Ruth. Mon, pagkatapos niyang sinasabi mo na verification sa mga balota, ano na ba ang susunod na proseso? Oras na makumpleto yung mga balota per precinct o per area, ito'y babalutin na. O kumbaga, for repacking na yan. Iva-vacuum sealed yan at ready for shipping na. Kaya nga, una pa rin nilang inimprenta yung mga malalayong lugar. At yun yung mga natatapos na rin naman nila sa ngayon dahil yan din ang unang ibabiyahe para makaabot sa gagawing final testing and sealing 1 linggo bago ang mismong halalan. Ruth. Yan po ang Express Report ni Mon Gualvez. Mga kapatid, ako po si Ruth Cabal. Maging maalam at may pakialam sa mga may init at rumaratsadang balita sa Frontline Express. Para maging updated sa balitaan, mag-subscribe lang sa social media pages ng News 5.